Hello po, naimbang daw tayo aming mga ka-business. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yun, no? For today's video po ay, samahan niyo po muna ako sa paglalaba habang si Kuya Lito po ay nagtitinda. Ito po at natambakan na naman ang inyong lingkod. Kaya, lalabahan na po natin lahat. Yan po at medyo madami po, isang timba po mahigit yan. Kaya, tara po at samahan niyo po muna ako sa aking paglalaba journey, charot, or paglalaba vlogs, yan o. Atin po munang lalabahan to kasi mamaya po pagdating ng Kuya Lito ay may pupuntahan lang po tayo saglit at may aasikasuhin. So, kaya po maaga rin akong kumilos dito sa bahay para po pag alis namin ay wala na pong gawain dito at pagbalik ay konti na lang din po ang aming gagawin. So, ito po at malapit-lapit naman rin po namang matapos ko tong pagkukusot. Mamaya naman po ay magbabanlaw at magsasampay na tayo. Nakapaglinis naman na po ako ng bahay. Kayo po, paano po kayo maglaba? Sa CR din po ba or sa labas ng bahay? Pwede rin naman po kasi dito sa labas, dito sa may pathway. Kaso, maiistorbo po kung may mga dadaan-daan. So, dito na lamang po ako. At yun, sa wakas po ay natapos na tayo. At eto, nakapagsampay na rin po tayo. So, maya-maya po ay aalis na po tayo. Naantay ko na lang po ang inyong Kuya Lito kasi yun nga po, may lalakarin lang po saglit. At ewan ko kung makakaikot po kami at makakagala na rin ng kaunti para naman po malibang ang inyong Kuya Lito. Ginagawa mo? Yeah. Saan ka? Dito. Makikipag-date. Ha? Makikipag-date. Sana all. Inaantay kasi Ripari. Si Mrs. Starlock? Ha? Mrs. Starlock? Oo. Nakakalap ko eh. Ba't nakapula ka rin pala? Oo eh. May nakapul shirt ka? Oo. Nakakalap ko nga eh. Anong meron dyan? Hindi ko alam. So, ayan po, dyan po pala kami pumunta ni Kuya Lito at trinay ko lang po yung dual camera at okay naman po pala kaso hindi po siya maganda pag i-ano dito sa vlog. So, pero ewan ko lang po kasi hindi ko pa naman po na-try na kalikutin. So, nandito na po kami sa SM Caloocan. Meron lang po kami saglit. Lalakarin at aasikasuhin. Dito po kami pumunta. At syempre, try na rin po nating lumibot mamaya para naman po malibang ang inyong Kuya Lito at matanggal ang kanyang pagod. So, eto na po at nandito na po kami. Marami pong tao ngayon. Hindi ko po alam kung anong meron kasi napakaraming estudyante po yan. Napakarami po nila. Ano yan? Tinapay? Hindi po. Ang tawag po yan? Tuwarma? Opo. Nagugutom ka na? Nagugutom na kaya lang hindi makakain. Mahal po ang pagkain na. Wala kasi yan sa bundok kaya walang mahal sa bundok, no? Tama na yan sa atin. Tama na sa atin. Kamote, kahoy. Tsaka ito. So, yun na nga po, nagutom ng inyong Kuya Lito at ang inyong lingkod na si Ate Vera. Kaya, bumili po muna kami ng isang shawarma at nang kami kakain muna kasi, ayan, gutom na daw ang Kuya Lito. Hati na lang po kami at share na lang po kami dito. Para naman po makatipid tayo. At eto nga, pagkatapos po namin kumain ay si Kuya Lito ay nagpa-picture sa mascot, naka-mascot. So, eto sayang-saya po siya. So, ayan po, mapagpalang araw po ulit. Nandito po ulit kami ng Kuya Lito. Ayun po, kakarating lang po namin at kanina pong pagkatapos po kasi niyang magtinda ay may pinuntahan lang po kami saglit. Then, after po nun ay bumili lang po kami ng mga kailangan po dito sa bahay. Ito po yung mga binili namin. Ilang piraso lang. Yan. At ako muna yung magre-repair. So, sasamahan po ako ng Kuya Lito at siya po ang magkakamera. Opo. Yan. Ito po ay bubuksan ko lang po saglit. At ilalagay ko po sa pinto natin para po may lagayan ng padlock. At meron naman po siyang doorknob pero mas maganda po yung may dalawang pansarado. Mas safe po ba?
Kahit wala naman po silang makukuha sa atin, mahirap naman na po kasi. Opo. Diba po? Mas maganda na yung safe. Safe at ligtas. Oh, safe at ligtas. So, ito po. Nire-ready ko lang po bago ko po ilagay. Meron pa po. Ito. Dito naman po sa loob. May dalawang lock na po dito sa loob. Pero ilalagay pa po natin to kasi sayang naman. Para po, ano. Isang set pala yan, Han. Isang set siya. Para tawag mo. Safe. Safe na safe ka. Sanan. So, lalagay ko lang po yung sa pinto na sa labas, yung lagayan ng padlock. Opo. Ika-camera po muna si Kuya Lito. Ito po yung ating maliit na padlock para po sa pinto. Pero okay pa naman po kasi meron namang siyang doorknob. Pero syempre pagka aalis ng medyo matagal at o kaya ilang araw, yun. Malay mo may mag-imbita sa amin dyan sa ano. Joke lang po. Hindi po ba para safe po yung pinto natin. Yes po. Kasi kahit sabihin mong wala po silang makukuha dito or walang basta-basta papasok. Kasi may gate naman. Maigi na po yung sure ba. Sure safe. Try lang po natin to. Baka naman po hindi pwede. Yun, no? Yun. So? Isang size ba yan, Han? Lalagay ko lang po to saglit. Samahan niyo po ako. So, magkakamera po muna ang ating Kuya Lito. Yes po. Ano, Han? Nangyari? Nalaglag yung tornado. Gara, lahat alam mo, ha? Yung po nagpatak. Lahat alam mo, ha? Siyempre, kailangan lahat alam, di ba po? Tigas naman. May nakahambal. Yun, bumuo na po. Alin? Yung tornilyo. Wala pa. Binubukas ko pa lang ng konti. Binubulos mo pa lang. May alam mo po kung ang kahoy is solid, tigas. Yung iba pag ginanito mo, ang hindi mo solid. Baon agad eh. Yata ako marunong. Marunong ka ba? Kaya yan. Ikaw na lang. Parang abot ko yan. Pwede sa baba. Ano? Ano? Nabaon na po. Tigas po kasi ng kahoy. Pero kung hindi matigas, kanina pagpupunta ko. Ayan. Maya na natin baon ng toto. Ay, babaon ko na pala. Para sa na. Yun, no?
So yun po, pasensya na po kayo kung maingay po ang aming vlogs ngayon at napakalakas po ng ulan. So pagpasensya nyo na po at nang may upload lang po ako, inedit ko na po kahit na ulan. So ito po, matigas po kasi yung kahoy kaya matagal ko pong nailagay itong first ko pong nilalagay. Pero okay naman po, kaya naman po at malalaki naman ang braso ng inyong lingkod na si Ate Vera. So ayan, tiyaga-tiyaga lang at syempre kailangan ng tiis talaga pag may ginagawa, di ba po? Kahit ano naman pong ginagawa natin, kailangan ng pagtitiis at syempre kailangan ng sakripisyo. Kahit matigas yan ay gagawin natin para matapos natin ang ating ginagawa. So ayun na nga po, tapos na po tayo sa kabila. Dito naman po tayo sa may pinto na ito. Ito naman po ang ating ilalagay para po magdugtong sila nung nilagay kong isa. Ito po yung madali lang pong ilagay kasi malambot-lambot naman po siya at plywood po to. Kaya dito na po natin inlagay. Pero meron din pong matigas kasi yung pinakakahoy po nung ating pinto. Kaya dyan ko po tinapat para nakatapat din po sa may kahoy. So madali lang naman po to ilagay kaya samahan nyo na po ako. At ito na nga po, nalaglag pa ang ating tornilyo. Pero kayang-kaya po ng inyong Ate Vera yan. Kailangan lang po ng tiis at tiyaga syempre. Kahit anong bagay naman po, kailangan ng tiis at tiyaga. Kaya kung nahihirapan ka man dyan sa ginagawa mo, alam ko kaya mo yan. Kaya go lang. Kahit sino pong may ginagawa dyan. At ayan nga po, patapos na rin po tayo sa ating pagkakabit na to. At mamaya naman po ay may susunod pa tayong gagawin. At yan, hinanap ko pa po yung ibang nalaglag. Kasi nga po ay sumiksik ata sila dyan sa may likod ng pinto. Nalaglag po yung dalawa. So yan po yung bag ni Kuya Lito sa pagtitinda, kayong nandyan. Mayroon pa pong laman na ilang perasong pasahan. Mayroon pong natira, kaya nandyan po siya. So yan, malapit na po nating magawa at syempre lilipat naman po tayo sa ibang gawain natin. At yan na nga po, tapos na po natin yung ating ginawang pangalawa. Tapos binalikan ko po yung una at dinoble check ko pa po at dinoble ko pa pong pihit para mahigpit po talaga. So tatry lang po natin kung magdudugtong sila. Then after ko po doon ay ito naman pong ating extension ng ating gagawin. Nasira po kasi yung aming extension, yung pinakasaksakan, okay pa naman po yung wire. Kaya ito po yung aking binili lang, yung pinakasaksakan lang. So atin pong gagawin muna. At ito po ang ating gagawin ngayon. Pagkatapos naman po ng ating gagawin na extension ay pwede na po muna tayo magpahinga. Then after po nyan ay mamaya po ay mag-charge tayo. Si Kuya Lito naman po nung pagkakataon na to ay hindi na niya po ako kinakamerahan. Naligo po siya at mamaya ay may gagawin daw po siya. Kaya naligo na po siya. Kaya ito, ako na lang po ang naiwan dito at gumagawa. Ayan, nakamangot po ako at nagpo-focus po ako sa aking gagawin. Kaya para maging okay po yung ating gagawing extension, kailangan po nating mag-focus. At yun, ito na nga ang mga aking gagamitin. Hindi ko po kasi matanggal yung tawag ng tornilyo kasi hindi angkop yung aking pambukas. Kaya kinuha ko po muna tong kutsilyo at ito po ang aking pinambukas. So ayan, natanggal naman na po natin yung tornilyo. After po nyan ay gagawin na po natin. Pinag-aaralan ko po munang mabuti para naman po hindi tayo magkamali. Kaya tinititigan ko po para okay ang ating maging gawa. So ito na po at magsisimula na po tayo sa ating gawain. So ito po, nabuksan ko na po yung ating pinakasakit. So ito naman pong wire ang ating gagawin. Babalatan ko lang po siya. Yan, ganyan po. Tapos babalatan ko rin po para makuha ko po yung wire at idudugtong ko po dito. So ganyan po ang inyong lingkod pag may ginagawa ay nakamangot pa para naman po yung aking ginagawa ay makapokus ako. Yan. Walang po akong nakamangot dyan pero nagsiseryoso lang po ako dyan sa aking ginagawa para naman po maging okay yung gawa ko. So yan, ganyan lang po yung paggawa natin dyan. Madali lang naman po yan at matagal ko naman na po itong ginagawa kaya wag po kayong mag-alala. Hindi naman po to delikado basta po yung mga binalatan yung wire at saka yung pagkakadugtong nyo ay maayos po at pulido yung pagkakagawa para po hindi siya masunog or pumutok.
Ganyan po, kaya kailangan po mabusisi at dahan-dahan po ang ating paggawa dyan. Pero siyempre sa mga kalalakihan dyan ay madali lang po ito para sa kanila. Pero sa mga katulad ko pong babae na marunong po nito ay siyempre nakaka-proud po kasi ito yung mga ibang gawain ng lalaki na kayang-kaya lang ng babae din. Kaya nakaka-proud po bilang isang babae ay kung marunong ka po sa mga ganito ay syempre mapaproud ka rin po sa sarili mo kahit naman po siguro sino, di ba po? Kaya sino po dyan yung nagaganito rin na kahit gawain po ng lalaki ay ginagawa. So kaway-kaway po kayo dyan. Ito po ang inyong lingkod, marunong po sa mga ganitong gawain. Kaya kailangan naman po kasi talaga na pag kaya po sana ng katawan natin ay wag na nating iasa sa iba, di ba po? Kaya ito, kahit mahirap ay pinag-aralan po dati ni Ate Vera kasi matagal naman pong nagsasarili or nagsusolo sa bahay si Vera noong bago kami magkakilala ni Kuya Lito. Kaya noon pa naman po ay ito ay ginagawa ko na po. So ito, malapit na po nating matapos, nilalak na lang po natin yung pinaka-lock po sa loob. So yan po, mabilis lang naman po at madali lang naman po yan. Basta po hindi po magkakadikit yung wire sa loob para hindi po siya magi-spark. Yan. Nilalak ko na po yung tornilyo niya para hindi po matanggal yung nilagay nating wire or yung binalatan natin na wire. Yung binalatan po kasi nating wire yun yung magpapadaloy dito ng kuryente. So ayan, malapit na po nating matapos. Yan, at pagkahaba-haba po ng uso ng ating Ate Vera. Yan o. So yan, nandyan na po ako sa paglalak dyan. At hindi ko po pala mailalak dyan ng mabuti kasi hindi ko po napansin na nakagitna po yung aking mga wire sa loob. Dapat po nasa gilid para po maipasak ko yan. So ayan, nahihirapan po ako kasi nalimutan ko pong ipagilid. Mamaya po ay marirealize ko rin na dapat po nasa gilid yon. So ayan na po, pinagilid ko para po masara ko kasi masasangkalan po yung ating ilalagay na tornilyo. So ayan po, papadlock na po natin yung tornilyo or isasara na natin yung tornilyo. So ganyan lang po kadali ang ating ginawa for today's video. Sana po may mga nakapulutan po kayo ng konting aral na sana po kahit tayong mga babae ay kaya pong gawin ang mga ginagawa ng mga lalaki. Kaya kung wala ang mister nyo or hindi kaya ng mister nyo ay kaya po ninyo yan. At ito po yung aking ginawa nung nakaraan na wire. Lalagyan ko na rin po ng tawag niyan electric tape para safe po siya. At salamat po sa mga nagpaalala nung nakaraan nung nag-video po ako na ginawa ko po ay maraming salamat po sa mga nagpaalalang kailangan ay electric tape. Opo, alam ko naman po yun. At syempre ito po, bumili na po tayo para kahit pa paano ay safe naman po ang ating mga ginagamit. So ayan po, ito naman po ay gagamitin ko lang para po sa electric fan. Yan. Ito po yung pinagdugtong ko nung nakaraan kasi para humaba po yung ating extension. Kaya ayan po, lalagyan ko na rin po ng syempre electric tape. Yan. Naayos ko lamang po yung pagkakabuhol para po hindi po siya makaumbok. Maganda po yung pagkakatali. So ayan na po, okay na po yan at mamaya po iti-testing po natin kung gagana nga ba ang pinakialaman or ginawa ni Ate Vera. Baka naman po nagdudunong-durungan niyang si Ate Vera eh hindi naman po pala gumana. So mamaya po tatry po natin kung totoo pong naging okay. At ito na nga po, sinaksak ko na po at kinuha ko po muna yung electric fan. Tatry po natin kung magiging okay at ito nga po okay, naging ayos po yung ating ginawa. Kaya isang success na naman po ang ating nagawa for today's video. At habang nag-aayos po pala ako ng extension doon at pagkatapos ni Kuya Litong maligo ay ito naman po siya at nagtupi naman. Daldal po siya ng daldal dyan pero hindi naman po pala nakuhanan yung voice niya kasi napakaingay po ng ulan. Kaya pinatay ko na po yung
audio niya at binoise over ko na lamang po. At yun nga po, kinukwento nga po niya dyan na habang may ginagawa po ako ay siya po ay magtutupi naman ng mga tupiin po namin. So ayan po, magtutupi po muna siya at nang makapagpahinga po kami after po na itong mga gawain po namin. Ngayon po ay ganyan po si Kuya Lito. Pag alam niya pong mayroon pong gagawin at may ginagawa pa ako na kaya po niya ay ginagawa na po niya para hindi na po ako matambakan ng mga gawain syempre. At yan, tamang-tama naman po at tinutulungan niya po ako. Ayan nga po, yun po palang brief niya ang kanyang tinutupi diyan at kitang-kita po sa camera. Huling-huli niyo po kung anong size ng brief ng Kuya Lito. Joke lang po. So ayan po, mga damit naman po yung iba niyang tutupiin. At eto nga po, at pinuksan ko na rin po pala yung ilaw kasi kanina nagtutupi siya ay napakadilim at isasama na rin po pala daw niyang aayusin tong kanyang mga lagayan ng damit. At yan nga po, nagsabog na raw po kasi. Siya po kasi ang nagtutupi diyan para daw po alam niya kung saan niya ilalagay yung mga damit niya at kung anong ayos. Kaya siya na po ang nagtutupi niyan. Minsan po inaayos ko naman pag walang ginagawa ng yung Ate Vera. Pero mas gusto po kasi ni Kuya Lito na siya po ang mag-aayos dito kaya hinahayaan ko na lamang po. At ito po yung mga ibara po naming mga nagawa for today's video. Pero hindi po lahat ay nabidyohan kaya ito lamang po yung aking nabidyohan for today ay ito lamang po ang aking maipapakita sa inyo. So siguro hanggang dito na lamang po ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo sa lahat ng vlogs po namin. Sana po hindi kayo magsawa at maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo lagi at God bless us all po. Bye! Ingat-ingat po kayo lagi!